Okay, so tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin yung ating pagbubulay-bulayan ngayong umagang to. Dalawang talata lang po siya. Matatagpuan po siya sa Habakkuk, chapter 3, verses 17 and 18. So kinuha ko po ito sa King James Version. So yung una po, sa verse 17, sabay-sabay po nating basahin. Sabi po dyan, lakasan niyo po para po makita natin at marinig natin yung boses ng bawat isa. So sige po, ulitin po natin. Though the fig tree Okay, verse 18. Okay, so bago po tayo umupo, tayo po muna isandaling yumukot manalangin. Panginoon, sa umagang to, narito po ang iyong mga anak. Salamat po sa bawat isa at sa aming pagbubulay-bulay na iyong salita. Hinihiling po namin na ikaw ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami ng pusong nagpapasakop at ng tenga na handang makinig sa iyong mga salita, Panginoon. At itago mo po kami sa likod ng iyong kaluwalhatian. Ikaw ang siyang mangusap, ikaw po ang siyang magpaalala sa amin ng iyong mga katotohanan, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen. So makakaupo na po ang lahat. So pinamagatan po natin ngayong umagang to na ang ating pag-aaralan ay patungkol po sa despair, 'di ba? O ano yung despair? Kapag po tinanong tayo, what's the difference between worst to worst situation? So, yung iba sinasabi from bad to worst, pero i-maximize natin. Pag sinabing worst to worst, so ang sinasabi nga po namin diyan, from E to T, 'di ba? Yung worst to worst. So, ibig sabihin, ano po ang kahulugan nun? Wala kang nakikitang hope, di ba? It's a very hopeless situation na kapag ka po gano'n ang nakikita natin. Ang aklat po ng Habakkuk, maliit lang po siya or maikli lang. 3 chapters lang po siya, so wala pa pong 15 minutes ay tapos nyo na pong basahin. At ito po ay nakatago sa pagitan ni Nahum at ng Zephaniah sa Old Testament. So kung minsan hindi natin siya napapansin or bihira ang nakakabasa nitong kanyang sinulat. Pero ito pong dalawang verses na to, yung ating pagbubulay-bulayan ngayong umagang to, ito po yung life verse namin ni Brother Felix, na talagang all throughout the Bible, ito po yung talagang life verse naming dalawa kasi it illustrates the truth about God, the truth about dun sa situation na pinagdadaanan natin, yung faith and hope natin na kung minsan hindi natin nakikita kung nasaan na, di ba? Yung parang hindi natin mai-stand yung pressure ng kinakaharap natin. So pag sinabing worst to worst, diba, from one bad situation to another bad situation, ganun yon. At yun yung nakikita ni Habakkuk during the time na sinusulat niya itong kanyang libro na to. Kapag ka po sinabi natin na tragedy, diba, wala tayong makitang positive dun sa nangyayari. Tragedy nga diba? Wala tayong nakikita. It's difficult to understand. It's hard to explain. At saka, nasusubok yung pananampalataya natin dun sa time na dumadaan tayo sa mga tragedies or yung mga pangyayari na hindi maganda sa tingin natin, na nangyayari sa atin. At yun po yung tanong ni Habakkuk, sabi niya, why is it that bad things happen to good people? At bakit yung mga masasama nagtatagumpay over dun sa mga righteous ones, dun sa panahon niyang yon? Relate po ba tayo sa panahon natin ngayon? Tignan po natin kung ano yung natin. Kung tayo ba ay nakaka-relate talaga.
may standing joke po sa bahay. Kapag halimbawa, kasi nagsimula po ito nung nag-camp tayo sa Silang. So si Eunice, ang kapartner niya, nasa team niya, si Brother Jeff at saka yung anak ni Sister Letty, si Brother Ted. So dahil gusto nilang manalo sa bawat games, so nag-i-strategize si Jeff at saka si Ted. So kung ano yung gagawin ng team nila, kung paano sila magtatackle dun sa mga games, paano nila gagawin, ano. Tapos, katapos-tapusan, third place sila. So, ang sinasabi, kasi nag-strategize nga kami, mga ganun. O, di ang nangyari, di strategy yan. Di ba? Hindi siya strategy, tragedy yan. Kasi hindi ka nanalo. Pero alam niyo yun, ilalighten lang natin yung moment. May mga tao po na pag dumarating na sa mga pagsubok, sa mga may mga mabibigat na pinagdadaanan sa buhay, ang buhay nila or ang attitude nila parang pelikulang Pilipino. So alam niyo na po ba ibig kong sabihin? Yung tipong sisisihin nila, Diyos, bakit nangyari sa akin to? Ba't ako? Diba? So pag naririnig po namin yung ba't ako, alam na si Samantha yon. Diba? Pag sinabing ba't ako, bakit? Paniki ka? Ba't ka? Diba? Ang ganon. Yung itinatakwilan Diyos, sinisigawan, di ba yung sumisigaw sila na yung binivent nila yung anger nila, pero walang nangyayari. Di ba? The heaven is silent. So parang yun po yung sinasabi natin na lahat po ng tao, dumarating yung time na we go through some kind of tragedies in our life. Wala po siguro dito magsasabi na, ay, wala pa akong naranasan na ganyan. Diba? Wala. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang tragedy na pinagdaanan, pero look at ourselves, look at you. Diba? Makikita natin yung goodness ng Panginoon sa bawat isa sa atin kasi until now, after ng tragedy na yon, eto ka, nakatayo ka dahil sa biyaya ng Diyos. Diba? Eto ka, naninindigan ka dahil alam mo, gumagawa ang Diyos sa buhay mo. At ito po yung pinagdadaanan ng bayan ng Huda nung panahon ni Habakuk. Ang sabi nga po, di ba, though the fig tree does not blossom, nor the fruits be on the vine, or the fruit of the olives may fail. Ang bayan po ng Israel ay isang agricultural country. So parang tayo, Pilipinas, agricultural. So, sa kanila, meron silang tinatawag na permanent crop. Meron sila yung pang whole year na crop lang. At saka yung kanilang mga alagang hayop. Diba? So, yun yun. Kaya, nung tinitignan ko po ito, bakit fig tree, bakit vine ang sinabi niya, bakit olive tree ang kanyang pinagsampolan. So, nung nire-research ko po, nakita ko na itong tatlong puno na to, itong tatlong halaman na to, it takes 3 to 5 years kapag itinanim mo bago mo mapakinabangan yung bunga. So bago siya mamunga, it takes 3 to 5 years. 'Di ba? Kung hindi po sinabi sa Book of Habakkuk kung siya ay farmer, or kung siya ay may mga kapitbahay na farmer, pero eto yung sinample niya. So, di ba sabi niya, though the fig tree does not blossom, nor the fruits be on the vine. So, nilagay ko nga po dyan sa slide, kung makikita nyo, yung slide natin ngayon. Di ba nakalagay dyan, eto yung panahon ni Habakuk, kung nababasa nyo po. Di ba? Tapos, meron din dyan na kung si Habakuk ay nabuhay sa panahon natin ngayon, dali lang po So sabi, kung si Habakuk ay nabuhay dun sa panahon natin ngayon, ano yung sasabihin niya? So sabi ko nga dyan, though my salary never arrives, and I am fired suddenly from my job, though my bank account is emptied and my extra job refused to pay me,
though my refrigerator is empty and there is no food on the table. Kung si Habakuk ay nabuhay sa panahon ngayon, yan yung masasabi niya. Diba? Makikita natin na desperate siya. Kasi wala siyang ikakabuhay para sa pamilya niya. Ay, tama ba yun? Wala silang pangkakabuhayan. Siya at ang kanyang pamilya, they were doomed for destruction. They were doomed for famine and death. Diba? Kasi wala silang pagkukuhanan. Ang sinasabi nga po ng Bible, so yung kanilang halamanan, yung mga tanim nila ng mga puno, na hindi nagbunga for 3 years. Diba yun yung inaasahan mo, meron ka ng after 3 years or 5 years, meron ka ng return of investment. Kasi mamumunga na siya magkakaroon ka na ng income from there. But it did not happen. And then, ang nasa isip mo, meron akong tanim sa bukid. Meron akong wheat, meron akong barley. Pero eto, hindi rin sila nag-prosper. Yung tanim mo, hindi rin nag-prosper. And then, iniisip mo, ay, hindi bale. Meron pa, hayop na inaalagaan. Pero di ba sabi, and there's no herd in the stall. So, ibig sabihin, nawala rin yon. It's abrupt. So, kung lahat po ng ito ay nawala bilang isang magsasaka, sa palagay niyo po, ano yung feeling ni Habakuk kung siya to? Kung siya yung mismo na nakakita o nakaranas nito. Di ba? Marami po tayong mga trials na dinadaanan at nakikita natin parang walang katapusan, parang eto yung isa, akala mo matatapos na pero eto na naman, eto na naman, eto na naman. So 'di ba? Si Habakuk nung habang dinadaanan niya to, 'di ba? Dalawa lang yung tanong niya sa Diyos. Bakit nangyayari yung mga bagay na to dun sa mabubuting tao? At pangalawang tanong niya is, how long? Diba, ganong katagal sila magiging ganito sa sitwasyon na hindi nila makita kung saan sila susulong. So, yun yung kanyang pinagdadaanan. Diba, ni-reveal ng Diyos kay Habakuk na yung pinakamalupit nilang kaaway, ang imperyo ng Babylonia, ang siyang gagamitin ng Diyos para for 80 long years gawin silang slaves dun sa Babylon. At nakita natin yon dun sa buhay nung 4 na kabataan, si Daniel at yung kanyang 3 kaibigan, di ba? So nandun sila sa Babylonia, dun sila nakipamuhay, di ba? Pero inalis sila, inaprot sila from Judah at dinala sila dun sa isang lugar na wala silang kaalam-alam. Hindi po masaya si Habakuk habang sinasabi sa kanya ng Diyos yung bagay na to. Kasi kasama siya lipi ng Huda ang maaapektuhan nito, ng the tribe of Judah and Benjamin ang maaanuhan nito. Pero di ba ang apektado nito? Although hindi sa lifetime niya siguro makikita niya, pero pinakita ng Diyos sa kanya kung gaano kalupit ang mga Babylonians, kung ano yung gagawin ng mga Babylonians sa kanya. Sabi nga po nung isang commentator, Bible commentator na nabasa ko, maikli lang yung Book of Habakkuk, and the Book of Habakkuk starts with a question mark and ends with an exclamation point. So itong chapter na to, chapter 3, verses 17-18, so konti na lang ay tapos na yan. So I guess nasa 20 lang po yun. Marami pong pinakikita sa atin na mga katuruan ng Diyos na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. So yung number 1 po is, call us to rejoice even in times of despair and trials. Ayan, yan po yung number 1. So, di ba sabi ko nga sa inyo, wala lahat yung kanyang inaasahan sa bukid. Yung kanyang mga puno, yung kanyang mga tanim, yung kanyang mga animals, wala talaga. So, it's a catastrophe, di ba, para sa isang magsasaka.
yung asawa ko ho, certified na magsasakayan. So pagka yung may mga times na, Dad, bakit ganito yung ano? Bakit pag yung palay, pag naulanan na, pag nabaha na, hindi na siya maganda? So ine-explain niya yon. At nakikita ko, pag habang ine-explain niya, palugi nga ng palugi yung mga ano, yung mga farmers. Maganda yan, ano yun? Anong tawag niya? Mapipintog yung bawat butil ng palay. Pero pag nasubmerge siya ng matagal sa tubig, so pumapangit ang quality, so ang presyo, pangit din. At this time, kahit pangit, wala talagang natira dun sa bukid na sinasakan nila. So, tignan po natin yung fig tree. Di ba sabi, though the fig tree should not blossom, nor the fruit be on the vine. Ito yung ano niya pangkinabukasan sana niya. Dahil inalagaan niya for 3 years. After 3 years, di ba, sasabihin mo na, ay sige, kasi mamumunga na yung aking puno. Kung meron man siyang pagkakautang, mababayaran kita kasi mamumunga na yon. Meron akong pangbayad sa'yo. May future siya, may tinatanaw siyang future. And then suddenly, bang! Wala yung future na yon. Biglang, natandaan niyo po, nung tayo ay nag-undergo ng lockdown, parang biglang natigil ang buhay natin. Natigil in a sense na hindi ka makalabas ng bahay. Tumigil po ba tayong kumain? Di ba? Hindi. Nagtabaan tayo kasi wala tayong ginawa. Di ba? Pero alam niyo po ba, yung biglang tanggalin yung source of income mo, masakit. Di ba? Yun yung future na sinasabi ko. Kaya nga di ba sinabi ko kanina, though my salary does not arrive. Di ba? Doon sa mga pagkakataon na hindi mo makita kung bakit ka pinapadaan ng Diyos doon sa mga bagay na ganito, how would you react? Di ba? So, titignan natin. Tayo po ngayon, we live in a society of instant. Di ba? Mahilig tayo dun sa quick fix. Ang tawag nga sa atin is, we are living in a quick fix society. Di ba? Yung, maski ho dun sa mga ospital, nakikita ko na pag nagpapa-check up kami, minsan naririnig ko yung mga doktor na dapat kasi o-operahin yan pero sige, ito muna ha, check muna natin kung tatalab ka ba ito, di ba? May mga ganon, may mga options. So, sa ako, iniisip ko, kung seryoso yung doktor, bakit ayaw mo nang ipa-surgery kung surgery ang kailangan? Huwag ka nang mag-band-aid solution. Di ba? Kasi yun ang need pero di ba dahil akala mo nakikisimpatya sa iyo yung doktor, lumalaki lang yung gastos mo nun di ba? Na pagka sinabing, sige, try muna natin to. Pag hindi talagang ma-ooperahan ka. Pero may mga times na okay yon. Pero, di ba nandun yon? Nandun tayo sa turuan. Pwede na yan. Pwede yan pansamantagal. Hindi sa atin yung pansamantala pangsamantagal. Kung kailan ulit natin maisipan, tsaka na lang natin baguhin. Relate po ba tayo doon? Di ba? May mga times na ganun tayo na, sige, pwede na yan. Sa ngayon, pwede na yan habang hindi pa nasisira ulit. Dahil pagdating na nasira ulit, malaki na, may damay ng iba. Di ba? So, lumalaki yung gastos natin. So, yun yung sinasabi na, yung mga fruits nila, na pang-future nila na wala. And then, yung second scenario is, the produce of the olive fails and the field yield no food. Di ba? Maski yung mga inextra ko na, yung sa atin po, di ba, ang nakikita ko lang pong bukid, yung bukid namin sa Tarlac. Part ng bukid, hindi lahat tinaniman ng palay. May part na palay, pero may part na mga puno-puno. So, marami po kaming punong mangga dun sa bukid, and then meron din po yung palayan. So, yung ito, ang nangyari kay Habakuk, dun sa panahon niyang to, nung sabi niyang ito, maski yung tinanim niya
na wheat and barley dun sa kanyang bukid or dun sa atin ay palay, hindi rin po namunga. Wala talaga. So yung future niya, nawala na dahil dun sa 3 years na inaantay niya, wala. Ito yung pangkabuhayan niya ngayon, present times. Hindi dumating yung sweldo ko, hindi ako napasweldo. So what will you do? Ito yung kinakaharap niya, meron siyang pamilya, wala siyang panggastos para sa pamilya niya. Sa atin po, kung minsan, di ba, may mga times na ang tawag doon, na-lay off ako or I was fired from my job. Di ba? At hindi ka kagad nakahanap ng kapalit na trabaho. Alam ng Diyos yung ating pinagdadaanan. At alam niya kung ano yung mangyayari sa atin in the future. Sapat ba na pagtiwalaan natin ng Diyos na kahit na anong nangyayari sa atin, still He is enthroned. Diba? Still He is in control of our situation. Hindi po siya natutulog at hindi niya tinutulugan yung bawat panalangin ng kanyang mga anak. Katulad nung sabi ni Habakuk, how long? Diba, ang sagot po ng Diyos sa kanya, dun sa chapter 2, verse 4 ng Habakuk, the righteous shall live by faith. The righteous shall live by faith. And then the third scenario po is, di ba sabi ko nga kanina, meron pa naman siyang mga animals na inaalagaan. Pero siguro sabihin natin parang napeste, kasi wala rin eh. But there be no herds in the stall, wala talagang animals. Sa atin, walang anukan, ano pa ba yung ginagawa natin? Walang babuyan, ayan yun eh. Yun yung mga ginagawa natin sa farm, yun yung mga alaga nating cattle. Or kung malaki-laki yung farm mo, wala na yung mga baka na papatayin, gagawing corned beef. Di ba, wala na lahat. So ano pa? Wala na ako. Kasi kung titignan natin, yung kanilang mga cattle, yung kanilang animals, eto yung reserve fund nila. Diba na, sige, wala na yung mga tanim ko, wala yung puno ko, may mga animals ako, pwede ko pang ibenta, okay pa kami. So kung dadalhin natin siya sa makabagong panahon, ito yung ating mga savings account. Ito yung ating mga time deposit. Pero, wala din. Nawala din yun. So ano ka ngayon? So back to zero ka talaga. So yun ang sitwasyon ni Habakuk. The same thing din, di ba, sa atin, it's easy to trust God. It's easy to praise Him kapag tayo ay pinagpapala. Pag marami tayong blessings na nakukuha. Pero sino po sa atin ang nagpapasalamat dahil he undergoes trials of life. Diba? While we undergo the trials, sabihin mo, nagpe-pray naman ako sa Lord. Diba? Nagpe-pray naman ako. Pero, bakit hindi tayo makapagpasalamat in spite the fact na tayo ay dumadaan dun sa mga trials ng buhay? Mahirap. Iba-iba po tayo ng trials na pinagdaraanan. Yung trials na pinagdaanan nyo, iba dun sa pinagdadaanan ng ating mga kapatid. Kanina sabi ni Sister Mirna na tutuwa siya kasi pinagaling siya ng Diyos. Pero that time na in-spend ni Sister Mirna dun sa therapy, di ba? Yung mga masasakit na, masakit yun eh, iti-therapy ka, masakit. Di ba? Kasi ibabalik yung dating function nung ano man yung katawan mo. Di ba? Kung ano man yung, sa kanya yung paa. Masakit yun eh. Pero di ba tinitiis? Ganon din tayo dun sa trials natin, nagtitiis tayo. We endure it because alam natin at the end of the trial, we will emerge victorious kasi kasama natin ng Panginoon. Tama po ba? Diba? Hindi makakatayo si Sister Mirna at magpapasalamat siya kung hindi niya naranasan na all throughout her ordeal,
kasama niya ang Panginoon. Mahirap po eh. Si Sister Letty, alam natin, very vocal siya na talagang kung hindi dahil sa Lord, wala ako dito. Pinagaling ako ng Lord. Si Sister Dali, vocal din siya, di ba, na ang sabi nga niya noon, Lord, kunin mo na ako, pero di ba, anong sabi sa kanya? Kahit na COVID severe ka, I have something for you to do pa, kaya hindi pa kita kukunin. So, ganun po tayo. Dumadaan tayo sa iba't ibang pagsubok. Sabi ko nga sa inyo, iba-ibang degree ang pinagdadaanan natin. It may be sickness, or yung katulad nung kay Brother June kanina, it may be a muntik ng broken relationship. Di ba? Ang tawag doon, hindi pinahintulutan ng Diyos. Kasi God is in control of our life. We have to endure the moment ng trials, katulad ni Habakuk, pero at the end of it, we will emerge victorious kasi God is in control of our lives. Yun po yung isang mabuti sa ating Panginoon. At yun po yung, tawag dito, alam ko lahat kayo, sino ho sa inyo ang nakatapos na sa Book of Job sa pagbabasa? Okay, konti. So, at least may nakatapos. So, alam niyo po ba, ito ho ay standing joke naming magkakapatid nung kami medyo bata-bata pa. Ang father ko ho ay inatake sa puso at na-confine sa hospital. So, ang nagbabantay ay ang mother ko. Tapos, papalitan ko siya, ngayon siya nagbantay gabi, bukas ako. And then, dumating po siya ng bahay, mga 2 or 3 o'clock in the morning. Tapos, ginising kami. So, ang nagising ako tsaka si Awe. Tapos, ang sabi, wala na papa mo. So, si Awe, nakita niya agad talaga na wala na. So, ako, dahil kagigising ko, di ba, medyo slow. So, sabi ko, nasaan? Bakit mo iniwan? Nasaan ba siya? Asan ka ba? Hindi mo binabantayan? So, ganun yung sabi ko kay mama noon. So, alam niya, nung hindi kumikibo si mama, nung umiyak na lang siya, tsaka ako na-realize, ay, namatay na pala yung tatay ko. Di ba? Tapos, kaya ang standing joke sa akin ni Awe, alam mo na ngayon, pag nawala. Di ba? Yun yung standing joke namin all throughout the years na nagtatawanan kami. Alam niyo po ba, bakit ko tinanong tong Job? Kasi, yun yung the night before, yun yung binabasa ko, na sabi nga ni Job doon, sabi nung asawa ni Job, curse God and die. Diba? Yun na yung sinabi niya, sumpain mo yung Diyos mo at mamatay ka na din. Dahil, diba, nawala ang lahat kay Job, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga cattle, yung kanyang mga ari-arian, nawala lahat. And then, nagkaroon pa siya ng sakit, bukol-bukol, from head to foot. So ano pa, di ba? Pero anong sagot ni Job? The Lord gives and the Lord takes away. Pero ito yung maganda sa kanya. Blessed be the name of the Lord. Isipin niyo yun, nandun siya sa kalagitnaan ng trials niya. May ang sakit nga eh. Siguro sa atin, may isang kulani lang tayo, di ba, lalagnatin na tayo. Kung from head to foot ang kulani nyo, I guess kung ang scale ng ating pain ay 1 to 10, nasa 30 na kayo, nasa 50 na kayo. Dahil buong katawan. Pero imagine that, di ba anong sabi ni Job? Blessed be the name of the Lord, in spite the fact na nandun siya sa kahirapan na yon. Di ba? So kaya, makikita natin na talagang napakabuti ng Diyos sa atin. Kung bakit tayo nandito, lahat ng ginagawa niya sa atin may purpose. So, and that brings me to the next point. So, ang sabi dito, ano yan? God tells that trials, ano yan? Has a purpose to build our character. Hindi po tayo binibigyan ng Diyos ng mga pagsubok beyond our capacity to endure. That's one thing for sure. Yun pong pinagdadaanan ni Brother Orly na financial difficulty ngayon, iba sa pinagdadaanan na financial difficulty ng ibang kapatid.
Kung siya kailangan niya ng 1,000,000, mali mo may kapatid na may kailangan na 3,000,000. Iba-iba. Iba ba ang sagot ng Diyos? Iisa ang sagot ng Diyos. May purpose ako, ba't kita pinapadaan dyan? Hindi dahil sa trip-trip ko lang. Diba? Hindi dahil sa ikaw maldita kang bata, o kaya, hindi, medyo pasaway kang anak, eto muna sa'yo ha, bibigyan muna kita ng trials. Hindi. Ano po ang purpose ng Diyos? Bakit niya tayo binibigyan? Bakit niya tayo pinadadaan sa mga pagsubok na to? God uses trials to build our character. At ano po yung character na gustong hubugin ng Diyos sa atin? Yung pagiging Christ-like natin. Yung pagiging trustworthy natin sa Kanya. So gaano mo pinagtitiwalaan ng Diyos more than dun sa pinagtitiwalaan mong kapatid mo, asawa mo, di ba? Kamag-anak mo. Binibuild ng Diyos yung ating character to be like Him. Hindi para mawala tayo sa Kanyang piling. Tandaan niyo po, ang sabi po ng Bible, we are inscribed at the palm of His hands. So ano pong sinabing inscribe? Inukit tayo. So hindi tayo bibitawan ng Diyos. Inukit tayo eh. 'Di ba? Ukit 'yon. Hindi ka dinikit ng kanin sa kamay ng Diyos. Para konting lang is tanggal yung dikit mo. We are inscribed at the palm of His hands. So nothing to worry about. 'Di ba? Kaya nga sabi nga ni Habakuk, yet, di ba? Doon sa verse 18, yet I will rejoice. I will joy in the God of my salvation. God sends us trials because aside from the fact na He builds our characters, ito yung nagpapatunay mahal tayo ng Diyos. Kasi habang ini-endure mo yung trials na pinagdadaanan mo, hindi mo napapansin na God is with you all throughout the way. Diba? Nothing happens to you by accident. Walang nangyayari sa atin na aksidente. That accident is a blessing from God. Diba? We may see it as an accident. We may see it as irrelevant. Pero alam ng Diyos, diba? Yung asawa ko po, wala talaga yung buhok. Shave niya lagi. Diba? Pero isang mahalagang bagay ang makikita natin sa Diyos. Kahit yung hibla ng mga buhok natin, alam niya ang bilang. Ganon kadetalye tayo nilikha ng Diyos. So may problema po ba sa ating pananampalataya sa Diyos? Kung yung ganong mga kadetalye ng buhay natin, hindi ba natin ipagkakatiwala yung malalaki pa na parte ng buhay natin, yung mga decision natin? Diba? It's about time na sabihin natin, Lord, I offer my life to you. It's about time na, Lord, yung goodness mo nag-overflow sa akin. In spite the fact na dumadaan ako sa trials, eto ka. Hindi mo ako pinapabayaan. You are with me every step of the way. And that's how much you love me. Yun ho yung bold statement ng Diyos na pinaparating sa atin. Mahal ho tayo ng Diyos. Bawat encounter na nakikita natin, bawat trials na napagtatagumpayan natin, hindi po ba, napapansin niyo po ba ang sarili niyo, mas nakikilala niyo ang Panginoon kesa nung una niyo siyang tinanggap. Kahit na po sino ang tanungin natin na dumaan dun sa mga matitinding pagsubok, at nakaligtas sila doon. Di ba ang sinasabi nila, napakabuti ng Diyos. Kasi from worst situation, eto na ako ngayon. Mabuti ang Diyos. Yun yung asawa ko, wala ko akong ibang ma-example. Yung asawa ko lang, tsaka yung anak ko, pasensya na. So mamaya, hindi ko na alam kung isasakay pa nila ako, di ba? So, alam niyo po, ang tawag dito, si Brother Felix, nagsasalita siya, di ba sinasabi niya, nung bata kami ganito, napakahirap namin.
Di ba wala kaming makain? Di ba naanuhan nyo yun? Very, sa kanila yon. Pero at the end ng sentence niya, di ba sinasabi niya, pero mabuti ang Diyos. Hindi niya ako pinabayaan dun sa eksaktong lugar na yon, ng napakababang yon. Di ba? He drew me out of the still of the waters and hold me with His righteous right hand. So bawat isa sa atin, ano po yung mga trials na pinagdadaanan natin? Yung negosyo natin, hindi natin mapalago. Yung sweldo natin, nagka-delay-delay. Yung mga pinagkakakitaan natin na alam natin na sigurado yon, sure ball yon, may pera ako sa 15. And then the 15th and the 16th gone, wala ka pa ring pera. Hindi na ba tayo magiging masaya? Di ba? Hindi na ba tayo? So that will bring us to the next point. So next po. Ayan. So ang sabi dyan, joy does not depend on circumstances, it's a decision on our part. Di ba nakita nyo doon sa verse 18, sabi niya, yet I will rejoice. I will joy in the God of my salvation. Yung dinescribe ni Habakuk na catastrophe, yung aabutin nung bayan ng Juda, may na-change ba nung sinabi niya na I will joy in the God of my salvation? Namunga ba ang igos? Di ba hindi? Namunga ba ang ubas? Di ba hindi rin? Ibig sabihin mga kapatid, yung kagalakan natin sa Panginoon, hindi po yan nakadepende dun sa sitwasyon na kinaroroonan natin that time or tung present time natin. Ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, we can still experience the joy that God is giving us. Di ba? We have joy in spite the fact na eto tayo. Tatandaan niyo po noon na meron po kasi isang miyembro sa sabi niya, hindi ko nga po alam bakit nung naging Kristiyano ko at saka po dumating yung ganitong pagsubok sa amin. Hindi po ba dapat matuwa tayo kasi nung dumating yung pagsubok na yon, Kristiyano ka, hindi ka na nag-iisa na nagtatakel doon sa problema na yon. Kasama mo na dumadaan doon ang Panginoon. Di ba? Yun hong anak ko, kapag kahuyan ay, may mga babayaran sa school, o may mga ipabibili na mga mahal-mahal, mga pricey. Ang lagi po namin sinasabi sa kanya, anak, bago mo sabihin sa amin, ipag-pray mo sa Panginoon. Para i-bless kami, para may pambili tayo. At nasanay po yung batang yan na ganon. So sa atin po, before tayo mag-complain, before po tayo sabi kung kanino man ang problema natin, ask the Lord. Siya yung dapat na nauuna na sinasabi natin, Lord, eto po yung sitwasyon ko. Hindi ko alam yung gagawin ko. And yet, Panginoon, nais ko na yung ay akin. Yung kagalakan na binibigay mo, nais ko po na maranasan. Diba? It's a decision on the part of Habakuk na sabi niya, yet I will rejoice. Decision niya yun I will. Diba? Pwede niya sabihin na, Lord, ayoko na. Di ko na kaya. Time's up na ako. Kota na. Diba tayo pagkain talagang sumusobra na yung problema. Diba sinasabi, kota na ako sa problema Kotang-kota na. Di ba? Pero sinabi mo na ba sa Panginoon? Yan sinasabi mong kotang-kota ka na yan. Di ba? Gaano mo sinabi sa Panginoon? Yung mga problema mong yan. At pagkasabi mo sa Panginoon, ito po yung dapat mong gawin. Praise God in the whole way. Hindi ka pa man niya sinasagot, pinapapurihan mo na siya kasi alam mo, di ba, meron kang kasiguruhan na dahil nasabi mo na dun sa ama mo, sa ating Diyos, yung sitwasyon mo, alam mo, help is coming. Di ba? Alam mo na yung blessings niya will follow. Ganito rin po yung
hindi natin dinidepende ang joy sa ating circumstances. You remember si Pablo at si Silas nung sila ay dinakip dahil nangangaral sila ng salita ng Diyos sa templo at sila ay kinulong. Siguro, sabi nga po, yung mga kulungan noon, mabaho, madilim, yun. Tapos, di ba, ang ano nila nun, yung hand and feet nila ay yung sa mga pictures ng bata is parang nakaupo tapos nakatali, di ba? Nakaganon. At nilatigo na sila, di ba? So, yung sitwasyon nila yun, pwede nilang sabihin sa Panginoon, Lord, ako na may nangangaral ng salita mo. Hindi naman ako gumawa ng masama, pero bakit eto? Di ba? Yung physical na katawan ko, tawag dito, nabugbog ako. Pero nakita nyo yung ginawa ni Paul and Silas, di ba? Kumanta sila ng mga awitin sa Panginoon. Kumanta sila, umawit sila. At ano ang ginawa ng Diyos, di ba? Sinyik niya, or nilindol niya, basta yun, sinyik niya yung kinalalagyan ni Paul and Silas. At, di ba, nakita natin na yung jailer, tinanggap niya ang Panginoon dun sa pagkakataon na yon. Di ba? Lahat ng pinagdadaanan natin, may purpose ang Panginoon. Ang kailangan lang is, we have to pray. At wag mawala sa atin yung kagalakan na nagmumula sa joy. Di ba may kanta nga na joy unspeakable. Hindi natin yun mawari. Pero dahil hindi tayo inaabandonan ng Diyos, kahit na anong sitwasyon natin, still, we have joy in our hearts, di ba? Na pwede tayong maging mabuti. Kapag ka po may mga sitwasyon tayo na kinaharap, katulad ng namatayan tayo, or may isang mahal tayo sa buhay, or meron tayong mga kakilala na very dear sa atin at nawala. Sasabihin mo ba sa akin, Sister Yen, kailangan ko ba na maging masaya, magkaroon ng joy, in spite doon? Hindi naman, syempre. Natural yun eh. We feel sad na may nawala, pero di ba hindi nawawala yung pagnanais mo na mapaglingkuran pa rin ng Diyos. Sa kabila nung nangyaring yon, nakikita mo ang plano ng Diyos para dun sa nawala at para sa iyo na naiwan. Di ba? Mahirap po pagka pinagdadaanan natin yung isang sitwasyon. Nakita natin ilang beses pinapatotoo ni Sister Dali, yung hirap niya sa hospital, wala siyang bantay. Alam niyo yun, ang hirap. Yung kay Sister Letty, yung chemotherapy niya, yung therapy ni Sister Mirna, wala tayo dun noong mga times na yon. At sino po yung kasama nila habang sila ay nag-undergo nun? Diba? It's the Lord. At pinili nila na yung kagalakan nila para sa Panginoon ay hindi mawala. So nakita nyo, di ba, after nung pinagdaanan nilang gano'n, nakikita natin sila sa ating kalagitnaan. Nagpupuri sa Panginoon. Nagpapasalamat dun sa mga ginawa ng Diyos sa Kanya. Diba? The time na na-ospital, si Brother Jerry, di ba, nagulat tayo kasi nandyan lang siya, nakaupo the time, yung umaga, tapos yung hapon nasa ospital na, inatake na. Diba? At most of the time, wala po tayo dun sa ospital habang nagpapagaling siya, habang ginagamot siya. Pero nakita nyo, diba, pinili nila ni Sister Chit na manatili yung kagalakan ng Diyos sa kanila. At true enough, diba, pina-endure sa kanila ng Diyos yung pagkakataon na yon. Pero after that, di ba, nakita natin they emerge victorious kasi mabuti ang Diyos sa kanilang buhay. Sa atin po, ganun din.
May mga difficulties tayo na nararanasan na hindi alam ng kapatiran. Nalaman niyo po ba yung pinagdaanan ni Brother June at saka ni Sister Ayin? O di ba hindi? Kung hindi niya sinabi kanina. Pero how many of us, di ba, na will go out of our way na sabihin na, o kamusta? Di ba? O, ano nang nangyari? Ay, hindi kita nakita eh. Di ba? Hi and hello lang ba tayo dito, mga kapatid? Ang sabi nga dun sa isang nabasa ko, the blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Yung pagiging magkakapatid natin sa Panginoon, mas matibay po yun kesa dun sa physical na pagiging magkapatid ng ating mga kapatid. Kasi binabind tayo ng pag-ibig ng Diyos. So yung hirap ng ating mga kapatid, damayan natin sila. We may never know it, pero ilan sa atin na nagpipray para dun sa kanila? Hindi po yung pag may nag-announce sa GC na, brethren, pa-pray naman. Diba? Tapos maglalagay ka lang ng emoji na praying hands. O kaya ano yun? Basta yung mga nagpe-pray. Diba? Let's go out of our way. Kasi tayo din ang magiging source ng pagpapala sa kanila. Let's go out of our way para yung joy na meron tayo na ipapasa din natin sa kanila in spite the fact na dumadaan sila doon sa mga trials ng buhay. Yun ho ang pagkakatawag sa atin. Nagtutulungan tayo kasi magkakapatid tayo. Hindi dahil sa magkakakilala lang tayo, kung hindi, yung relasyon po natin, hindi lang dito. Hindi lang po pang lupa. Tayo-tayo rin ho ang magkikita sa langit. Diba? Tayo-tayo rin. Unless na gusto nyo hong maiwan, yun ay hindi na ho natin sagot. Diba? Pero diba, lahat tayo, nakatingin tayo dun sa blessed hope, na one day, matatapos lahat, yung trials na to, and one day, lahat tayo kukunin ng Diyos para sumama dun sa kanyang kaharian. So, yung pinagdadaanan nating hirap, wala ho yan dun sa plano ng Diyos na panghabang panahon. We may suffer 10 years of our life dun sa sakit natin, sa sakit ng loob. Alam niyo yun, a broken relationship. Pero what's 10 years compared to eternity, mga kapatid? Diba? Ano ho ba ang pinakamatagal na nabuhay na tao? 120 years? 123? What's 123 compared to eternity? So yung mga discomfort na nararamdaman po natin sa buhay natin, and I am telling you, brothers and sisters, hindi po matatapos yan. Yang mga trials na yan. Hindi po matatapos yan. Pero ang maganda po doon, lumalakad tayo, we undergo the trials, na meron tayong kakampi. Kasama natin ang Diyos. Doon sa pagdaan sa mga pagsubok na yan. Hindi po tayo nagsosolo. Diba? Hindi tayo nagsosolo. God is with us. Kasama natin ang Diyos. At yun nga yung sinasabi ko kanina na ang atin pong pinagdadaanan ay temporary. Diba? Kaya yung sinasabi na, though the fig tree shall not blossom, nor the fruits be on the vine, nor the fruit of the olive may fail, and there will be no herds in the stall. And the verse 18, ang sabi, yet I will rejoice. Piliin po natin yon na in spite ng maraming kaguluhan, in spite dun sa mga problema na pinagdadaanan natin, yung kagalakan wag hong maaalis sa atin. I will rejoice in the God of my salvation. Okay? Wala pong mas
nakakakilala sa atin kung hindi ang Panginoon. Yung pinagdadaanan nyo, maaaring hindi alam ng kapatiran. Nasa sa inyo po yun kung gusto nyong ibahagi at gusto nyong maipag-pray, mabuti po yun. Pero yung mga pinagdadaanan natin, alam po lahat ng Diyos. And God is making a way when there seems to be no way. Dun sa mga problema po natin. Kaya, ano po yung pinaka-action natin sa Panginoon? We have to bring back glory and honor sa ating Panginoon na pwede nating sabihin. Diba? Katulad dun sa Psalms, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, thy comfort me." Diba? Pwede nating ipahayag yon dahil personal, nakita mo, naranasan mo, hinipo ka ng Panginoon para sa mga bagay na yon. Mabuti po ang Diyos sa ating lahat.